Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay yung Nicolado Paglinaw na nagbubungan ng pagbati para sa aking kaibigan si Elisa Luda. Magandang araw po sa ating lahat. Kay Tony Manuelito Luna. Magandang araw sa ating lahat. At ang ating sekretary. Magandang hapon muli sa inyo, mga kababayan. Mahal nating mga kababayan na nandito pa sa ating bansa at nagdudusa sa kabulastugan ng ating pamahalaan. At of course, magandang araw naman sa mahal din natin mga kababayan na sa iba-ibang parte ng mundo na sila din ang naghirap dahil nag-ibang bansa sila para makakalap ng pera para sa kanilang pamilya. So, ito po ang masama at nakakalungkot na sitwasyon ng ating bansa dahil ang namuno ay isang walang alam. Walang Walang pakialam. Walang pakialam at walang puso at diwa para sa taong bayan. And ngayon, yung isa niyang malapit na kaibigan ay biglang nagbitiw. Sino ba itong pinag-usapan natin na nagbitiw sa pwesto? Itong si Saldico. Alam niyo, bago mag-eleksyon, malapit sa akin ito si Saldi. Dahil matagal na kami magkaibigan. Nung walang-wala pa ito, tinutulungan ko ito nung nasa Congress ako. Nag-umpisa siya sa kanyang construction. So we became friends, naging kumpare kami. At noong PLLO ako, madalas siya sa office ni Speaker Romualdez. At nagkaroon sila ng friendship. Nagkaroon sila ng friendship. At in fact, nung panganay kong anak, sila po ang nagiging ninong ng panganay kong anak. Pero dahil sa kanilang pagkakaibigan at sa akin, nalalaman ko ang mga nangyayari. Paano naging malapit si Saldico kay Martin at lalo na kay Bongbong Marcos? Ito po, personal knowledge ko to, pero I'm sure they will deny it. Yung chopper na Augusta na pinag-aari ni Saldico, yun po ang sinasakyan ni Bongbong Marcos tuwing magkakampanya. At tuwang-tuwa nga, sabi ni Saldi sa akin, tuwang-tuwa si Bongbong yung Augusta is one of the top choppers. Mahal nun. That's Italian chopper. So dahil doon, sa kampanya, naging malapit sila ni Martin Romualdez. At because nagkalapit sila, parang nagkautang na loob si Martin, magkadikit na sila. At, in fact, I know for a fact na ang gusto ni Martin sana na magiging chairman ng Committee on Appropriation ay si Dalipe. Pero dahil nagkautang na loob siya kay Saldi, dahil nga doon sa helicopter at saka dikit ng dikit, si Saldi eventually ang naging chairman ng Committee on Appropriations once Martin was elected as speaker. So, that's how it came about. They became like brothers, sila ni Martin Romualdez. And on several occasions, I was privy to what they talk about and so on and so forth. But anyway, dahil sa mga controversial things that happen, kinalulungkot ko yung kaibigan ko, si Saldi, ay pinaghirapan niya maging congressman pero biglang nagbitiw. So ito po yung report tungkol sa pagbibitiw ni Saldico bilang congressman. Nagbitiw na nga po sa pwesto si dating House Committee on Appropriations Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dinahilan po ni Ko yung interes ng kanyang pamilya at mga constituent sa harap ito ng aligasyon na isa siya sa utak ng budget insertion sa 2025 national budget kung saan nag-ugat po itong mga anomalya sa flood control projects. Vic Sumentax report.
Hindi na hinintay ni ako Bicol Party List Representative Saldico ang aksyon ng liderato ng Kamara sa pamagitan ng House Ethics Committee dahil nagsumiti na ito ng kanyang resignation letter kay House Speaker Faustino Bujidi III at Capi Parnis, ang chairman ng House Ethics Committee on Privileges na si Representative Jonathan Clement Abalos. Idinahilan ni Ko sa kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng Kamara ay ang interes ng kanyang pamilya at constituent dahil sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan na isa sa utak ng budget insertions sa 2025 national budget na naging ugat ng anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Magugunitang hanggang ngayong araw, September 29, 2025, ang ultimatum na ibinigay ni House Speaker Faustino Bujidi III kay dating House Committee on Appropriations, Chairman ako Bicol Party List Representative Saldico para bumalik ng Pilipinas matapos kansilahin ng Kamara ang travel clearance ng mambabatas. Sa ngayon, ipinauubaya na ng liderato ng Kamara ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects ng gobyerno sa Independent Commission on Infrastructure o ICI matapos i-turn over ni Speaker D kay ICI Chairman retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes ang mga dokumento at ebidensya na nakalap ng House Tri-Committee on Infrastructures sa dalawang hearing na isinagawa kung saan nadadawit ang mga ilang kongresista, senador, contractors at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Mga kababayan, it's a sad ending for my good friend, no? Saldico. We may be friends, but we can never have the same persuasion. Tayo, ayaw natin yung kurakot eh. Kaya nga pinaglalaban namin dito, laban sa kurakot. So, yun po ang kaya nga po nalulungkot din ako dahil nung sa kasagsagan ni Saldico, mga kababayan, parang inano niya eh. Parang inimbita niya sa korupsyon ang mga membro ng armed forces. Parang binabribe niya na maging loyal. Dinadamay niya. Ito, isang video na Perception mga kagagawa ni Saldico noon na pinalabas niya na ang armed forces ay inaalagaan nila. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved. And regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. As the Speaker and the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week, no, sa Misibis. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos. Yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So, that's more than double of their salary. Yes, sir. Then the President will approve the budget more or less December 20. So, once approved yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Sorpong, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the milkmen in uniform. So, yung mga black propaganda dyan na we are close with the left, hindi totoo yan, no? Gawa-gawa nila yan para lang
Alam mo na, yung mga budol-budol dyan. Ito po yung masama dito. Because the armed forces, which is supposed to be a professional organization, of course, we know that the soldiers, they need stipend. Pero hindi naman siguro sa ganung paraan na makipaghabol sila sa mga tao na tiwali sa gobyerno. Parang Para ma-ingratiate sila. ma-ingratiate sila. Oh. And the purpose is to maintain their loyalty to the person, but not to the government. Magkakautang na loob kay Romualdez, magkakautang na loob kay Saldico, and magkakautang na ng loob kay Marcos. Dapat magkakautang na loob ang mga military sa gobyerno, because kung wala yung mga personalidad na yan, yung gobyerno nandiyan pa rin. The armed forces owe their loyalty to the people and to the government, not personalities. Pero dito, lumalabas na binabribe sila ng mga personalities. Kasi parang nagiging hero sila na sila di-ingratiate. Ito si Saldi, si Martin, si Bongbong, they-ingratiate themselves to the military na, sa amin kayo maging loyal kasi kami ang nag-facilitate na makakuha kayo ng pera. Pwede pa? Samantalang, they deserve this. They deserve it. And their loyalty should be with the government. Pero ngayon, lumalabas na magpa-picture pa daw yung general niya, o pa-picture kami para ipakita namin sa mga sundalo. Pero ang picture kay Saldico, kay Martin Romualdez. Dapat ang picture dyan should be the General Appropriations Act. Na nandyan yung pera ninyo. Hindi yung personalidad. So, yun po ang diferensya ng mga high officials ng gobyerno, which never happened in the past. Walang ganyan. By the way, dito sa senatorial hearings, lumalabas ngayon na yung mga institutional insertions are to be differentiated from the pork barrel insertions. Kasi yung institutional insertions build up the establishment, the institution. Samantalang yung mga plant control insertions and pork barrel insertions weaken the system. Yeah. So, yun po, mga kababayan, ang pangalan na Saldico. So, ito po, hindi lang huminto si Saldico doon, dinala pa niya ang mga generals para sumaludo kay Romualdez. Ito po, pakita natin ito. Courtesy call sa AP with Romualdez. Sila General Barandon. Sila lahat. People. So, we would move for the increase of the soldiers daily subsistence allowance from 150 pesos. We think President that the troops that you come to see us here, but we want to vote. That's why I'm very grateful your help. Okay. Well, we invite also the host to blend. So, ikaw paring Eli, ikaw paring Ado, kayo magsabi kung anong perception nyo dyan sa mga ganong style ng Pero dapat yung mga ganun, kasi parang pinalita yung loyalty mo dapat sa tao, hindi sa gobyerno. Oo. Di ba? Or parang lilitaw din, magiging perception, parang sinusuhulan mo yung militar. Parang ganun lilitaw. Kaya nga, nung panahon ni Ramos, panahon ni Macapagal Arroyo, panahon ni Erap, ang military ay professional. Hindi sila lumalapit ng ganun sa isang personalidad. Pero dito sa panahon ni Marcos, parang ang mga high officials ng military ay yung loyalty nila had become a part
to their attachment to these personalities who they think made it possible for themselves and for the soldiers. Baka naman, Sek, parang gustong palitawin sa tao, hawak ko ang AFP, kaya wala, palabo, parang gano'n. Yun yung sinasabi ni diba? Ado. Ado, i-elaborate mo yung Yun nga sinasabi yung mo. perception. It's a perception game which is, I feel, inappropriate. Kasi itong mga corrupt generals na ito, upon being accepted by the Commission on Appointments, nagpa-picture taking na sila rin sa occasion sa Commission on Appointments. And that is immediately after the Okay lang Commission yan. on Appointments. I don't consider that inappropriate. Kasi nandun na sila for a Okay lang official function. Pero yung a separate Private, yan. audience and discussing sensitive matters such as appropriation. and with your Very inappropriate yun. and with your respect, hindi lahat doon nadamay lang yung iba dahil may mga iilan na talagang yumayari. Ang point ko dyan, So, bakit yung pinayagan mga staff na matino, dahil na out of respect sa kanilang higher officers, nadamay lang sila na magkipag-picture taking Bitay ka doon. ba naman? Di kasi sipot na ganyan, lalo na, I am sure may permission sila dyan kay Browner. O, di ba? Ang isa pang bagay dyan, pag kinonek natin kay Gutesa at yung 90 na mga escorts, either retired or active military or PNP personnel, mukhang nakagain sila ng pabor kasi sobra yung bodyguards nila. Sino nag-ano niyan? Sino ang nag-approve niyan? Hindi ba official ng AFP at PNP? So, you are practically winning favors, getting favors out of the supposed increase ng allowances nila that they deserve. Parang lumalabas na yung professionalism, yung respeto ng taong bayan Na-erode na. ng armed forces is being parang ina-undermine Oo. because money ang pinapairal, 16 billion ang pinapairal. So parang in a way, you were bribing them. Panahon ni Duterte, pinagbawal niya yan sa executive order. Sabi niya, kung mag-re-render kayo ng service sa mga politiko, mga government Dalawa lang. dapat yan sa PNP. But lately, si Marbil, if you remember, before the elections, withdraw din niya yung mga security ng mga politiko. Kasi, ang laki-laki ng budget. Bilyon, trilyon. Sa US, merong secret service. Bakit hindi mag-create ang Congress natin ng separate law enforcement unit na ganyan lang ang function? Mayroon, ikaw naman. Mayroon ng PSPG. PSPG? Yung PSG. Hindi, PSPG. Sa police Police Ay, sa PNP naman yan. security. Oo. May unit doon. Yun talagang unit. Para sa mga politician lang. Specific para sa mga politiko at tama. saka yung mga VIPs. VIPs who are threatened. Yes. You have to justify Yes. May Meron na. You justification. don't need a law. Mayroon lang Meron na. Pero in the case of Saldico, sabi ni Gutesa, 90 sila. Hindi, you cannot, Marines is armed forces eh. Hindi ba, dapat PSPG kung Yes, ano. yes. Bakit kukuha ka sa mga Marines? Pero, I don't want to cast aspersion kasi sinasabi ni Gutesa, retired na siya. So, I would presume na baka yung mga kasama niya, mga retired na rin. They may not, that's why we cannot accuse the armed forces of yung sinasabi nating kinukonsinte. Kasi wala naman tayong proof na yung 90 na sinasabi are really still active duty. Oh, so So alamin natin yung composition. Pero pwede natin alamin yan. Kasi kung totoo yun, na may halong active, sobra yun sa... yes, that's a violation of the code of conduct ng armed forces.
Okay. Okay, dito naman tayo kay Congressman Toby Chanco. Okay, ito naman, Sa resignation. si Toby Chanco, may Isa resignation ano ni siya, mayroon Saldico. siyang opinion tungkol sa resignation ni Saldico. Yes, good morning, Karen. All right. What do you make of Zaldico's resignation? Were you surprised? Actually, ganito, no? The fact is, kahapon yung deadline nung kanyang deadline ng 10 days na binigay ni Speaker Boji, no? So parang ang nangyari dito, inunahan lang niya na mapunta talaga sa ethics yung kanyang kaso, no? Instead of coming home, instead of answering the charges against him, ang ginawa niya, nung natapos yung 10 days na binigay ni Speaker Boji, nag-decide na lang siya mag-resign para nga ang mangyayari noon, hindi na didinggin sa Ethics Committee yung complaint laban sa kanya. And yesterday, dun sa press ko ni Speaker Boji, sinabi naman niya, di ba, na dapat magkakaroon na ng penalty doon sa hindi pagbalik ni Congressman Saldico. So ang nangyari dito, instead of being accountable, iniwasan niya ulit, no? Doon pa lang sa Ethics Committee, ayaw na niyang maging accountable. So paano natin siyang aasahan maging accountable doon sa ICI? Kahit sinasabi niya haharapin niya yung mga kaso, hindi naman niya hinaharap. Okay, so I think it's important for the public to understand facing the Ethics Committee and the case build-up with the DOJ are two different things. He can still be made accountable for the flood control scandal. Let's talk about that. Yes, definitely. Definitely, doon sa DOJ tsaka sa ICI, he will still be held accountable. No? Kaya lang dito, it's contrary to what he is saying. Diba? Sabi niya, he will be accountable. Pero hindi man lang niya sinasabi kung ano yung medical condition niya at hindi siya makabalik. Hindi man siya nagbibigay ng medical certificate, di ba? So, nung una sinasabi niya medical reason. Ngayon, sinasabi na niya safety of his family. So, iba na kaagad yung dahilan. No? Hindi na consistent yung mga sinasabi niya. So, mga kababayan, ako natatawa ko pag sinasabi ni Saldico na may sakit siya. Kasi alam ko, napakalakas niyan. Ang hilig niyan. Napakatikas niya. Oo. Once a week or every 2 weeks. Sabi ni Klak-Klak. Ay, hindi ko muna sabihin ngayon. Pero pag tinanong nyo ako kung anong ibig ko sabihin, pareha ni Paring Ado at his age, he still do it. Mas bata si Saldi, he do it. So, healthy yan. Kasi pagka weak ka, hindi ka lalapitan. Pero dito, Sek, ano implikasyon nito? Yung kanyang pag-resign at so hindi na, wala na tayong habol or paano Okay, gagawin? una muna ang tanong, bakit ang isang tao na kung walang kasalanan at saka sinisikap niyang maging member ng Congress, it's, membership in Congress is an ambition of every, politician. But the fact that naging ako Bicol representative siya, ginusto niya yan, pero bakit ka mag-resign? Isang bagay lang yan, paring Eli. Iniiwasan mo na sumagot. Siguro may iniiwasan ka na makapagsabi ka na mag-implicate sa pinaka-mastermind. Kasi may sabi-sabi kasi, maski hindi natin i-involve. Kasi ganito kasing istorya yan. They became close with the speaker. Pero he also became close to the people in Malacanang. Pag pera ang pinag-usapan, maraming sabi-sabi, baka nagkaunsihan sa hatian. At mayroong isang nagalit na mas mataas na bakit kulang itong dumating sa akin. Ang laki pala ng... Ang laki pala kinikita nyo eh. Kasi may narinig na akong istorya long before na sabi ko, partner, may balita ako, galit si Eve sa'yo kasi sinusolo mo daw. Parang gano'n ang narinig kong story.
So yung So, a few months, he was removed. So, ako, mga istorya lang ito. baka yung delivery sa Aguado became scarcer and scarcer. Baka nga yun. So alam mo, Tanungin natin siya. sabi ng nakakaalam, ito lahat ay pera-pera lamang. Pero sa kaso naman dito, si Saldico, yung kanyang resignation, will not affect any case that can be filed against him. For example, for plunder, embezzlement, malversation, etc. Kasi yung kanyang supposed crimes were committed during his incumbency. Yan. So, pwede pa rin siyang ma-aresto, may issue ng warrant, at panagutin in accordance with... Well, walang kaibahan ito kay Arnie Tevez. It's similar. It's very similar. Now, what we're waiting for is a criminal charge against him. Pero Blue notice pa lang eh. Pero ang unang dapat gawin dito, pwera sa Interpol Blue Notice, ang tamang proseso to pressure na para ma-deport yan or mahuli Extradition. is to cancel first his passport. I-cancel ang passport. Because there's a ground for cancellation eh. Yeah. So, once it happens, he becomes, yung... Now, there must be, partner, there must be a charge first. Hindi ba? Pwede bang cancelin yung passport mo? Yes. Without even being charged? Yeah, Hindi pwede. it's a privilege, Ano partner. yan eh, nasa constitution yan, hindi pwedeng makancel yan pagka walang kaso against you. No. The government, the state itself, can revoke it on some grounds. And I think DFA can do there are plenty of grounds already. Pwede nilang gamitin yung Senate investigation ng Senate Blue Ribbon as basis. Yeah, Pwedeng sinampi na siya, hindi siya nag-appear. Yeah. And I think that's similar to what sila Escudero before. Yeah. Remember when we expelled, when we impeached Andres Bautista? Correct. Oh. Tapos, kinasuhan siya ni I think si Chis was the chairman of the committee that investigated him. I think Committee on Banks. Yeah. And Andres Bautista did not appear. So, I think that committee issued a warrant of arrest. So, pwedeng ganito. Pwede. So, there must be a condition precedent that pero narinig ko kanina na ipasupina na sila ng Blue Ribbon. Kung hindi pa makaka-attend, Kung hindi makaka-attend, papasampin na. Invitation Invitation sigurado pa naman. namang hindi makaka-attend dahil nasa abroad eh. Pero kung ika-cancel yung passport, kung magtatago na tapos pupunta sa bansa na walang extradition treaty, so hindi natin ma-apply. Pero hindi siya makapag-travel kung wala siyang Hindi na passport. siya. Hindi ko ika-cancel na. Stranded na siya kung nasa siya. No. Kung wala kang passport, Pero kung nasa Europe ka, hindi mo na kailangan mag-aeroplano. pwede kang Mag-iikot-ikot. Pero sa border, Sa pwede kang Malta or... masita Pwede ka masita dyan. magkonsulta siya kay Gibo Teodoro kung paano Sa maging Malta. citizen sa Malta. Di ba? US citizen. Expert si Teodoro din sa pagiging second citizen ng ibang bansa. So, in this perspective, ang purpose talaga ni Saldi is to evade. And I think Saldi will be in greater danger now Is he... because his testimony will be vital in identifying the mastermind. But is it an option or is it under instruction? Well, dalawa yan. It is his option to hide for fear of himself, or it is also under instruction na, pare, wag mo kaming, wag ka na munang bumalik dito kasi mapipilitan ka magsabi ng totoo. Baka kaming tatlo, si Adam and Eve and myself will be implicated. Masama kami. Ngayon, pag nag-issue ang
ang Senate na warrant of arrest, pwede na ba siyang issuehan ngayon ng red notice sa Interpol? pwede. So pwede na. So, pwede na rin siya ibalik dito. Actually, ang nangyayari, No, it's not automatic na kung Pilipinas, may red notice ka, maski palso yung red notice, yung presidente nitong Bopols, issue ang kakaagad ng warrant of arrest, maski hindi competent judicial authority. But we are different than other countries. Yung ibang bansa, nagre-respeto ng batas. Hindi automatic yan. Like, hindi ka pwedeng aristuhin doon basta-basta. You have to coordinate with the judicial competent authority ng ibang bansa. Di ba, Yeah. partner? ganito ang senaryo nakikita They ko. practice due process eh. Ganito kasi nakikita ko ang senaryo sa Senate, Blue Ribbon. No? Issuean siya ng invitation. Tapos, syempre, hindi siya makakasulpot doon. Hindi siya makaka-attend. They can now issue. Second, they will issue a show cause order. Oh. Pag hindi pa rin niya yan ni-respond or hindi siya nag-appear, contempt ang next. Di ba? Contempt. Then, warrant of The arrest. warrant of arrest will be issued by the Senate. Yes. Yan na. Now, Basis na yan. kung may warrant of arrest siya, they can now apply with the Interpol. Yeah. Pero halimbawa, nasa France siya, kung mayroong extrajudicial, Extradition. mayroong extradition treaty, madali. Pero kagaya ng East Timor or ibang country na wala tayong extradition, you have to be Subject to the rules and Pero kung laws mag-a-apply siya rin of that country. ng asylum, halimbawa, ginikipit ako sa parang yung Pilipinas. kay Arne Tepes. Well, pwedeng anybody can seek asylum, but the ground must be, ang ground, Corruption. corruption eh. Hindi, ang asylum kasi must be political ground. Baka Ito yung- is criminal eh. Hindi, yung kinita niya lang, baka pwedeng ipanglagay ron. Oo, pwede. Pwede niyang ubusin yung sooner or later, maghanap siya ng country na pwede niya magamit yung bilyon-bilyon niya. Sa case kasi ni Jok Bulante doon sa Amerika, hindi siya binigyan ng political asylum. Precisely Amerika yun eh. because corruption. Kasabwat ng Basta Pilipinas sa corruption. Amerika. Corruption kasi. Pero if he goes to Latin America, Yeah, medyo he pwede will rin. go to Peru or he will go to Morocco. yung mga islands doon. Pwede. Pagka ganyan, paano pa natin mahahabol yung mga allegedly Wala talaga. Wala na. nakulimbat niya? No, Yung plano ba niya, yung mga real estate niya? Kasi dito, naka-preach yung... merong remedies yan. Remember, there's a law on forfeiture. So, pwedeng mag-file ang isang taxpayer ng complaint sa piskalya. Pero baliwala yung property niya dito. Yung unang-una, yung Mylas. Natalo na siya sa kaso dyan eh. Nag-arbitration sila ni Albi Benitez. Talo siya, 2.5 billion. He was supposed to pay. Yung CB's Bay, malaki yun. Wala yan. Pwede yun. Yung mga bank accounts niya, pwede na ma-increase yan ng amlang. So, Kung nandyan pa. Kung hindi pa na-withdraw. I-withdraw na niya yan. Hindi, tsaka hindi naman na-deposit eh. Baka hindi diniposit Diba? kung diniliver lang yung bags na yan. Yung mga aeroplano, which are still there, yun, pwede rin yun. There was nga an application na ilipat daw sa Japan. Pero or company, yung something. aeroplano. Company owned Hindi naman siya, nag-divest na siya. Nag-divest siya. Kaya nga, kalukuhan nga yung, Nahihirapan? alam mo, piercing the veil of Corporate entity, dapat ginawa na nila yan. Kasi, siya pa rin may-ari niyan eh. I should know eh. Hindi naman talaga siya nag-divest eh. By name, he divested. So, magiging kawawa. Pero ito talagang bottom line dyan. Okay. We can never hold him responsible if may kasabwat siya. Who are the decision makers of government? Kasabwat niya, halimbawa, allegedly, si Marcos.
or kasabwat niya yung isang malaki pang opisyal na may say. You really think the DOJ or the ombudsman or will move to really get him? Baka hindi na. Dead end na tayo. No, At that's why. magkakalimutan na lang. Kaya nga failed state tayo. So we have become an state of anarchy and a failed state. So long as Marcos will not himself say, sige, ako mismo ang maghabol dyan kay Saldico. Yun. Ay, Abangan mag-usapan natin. yun. Abangan Ako natin. mismo ang maghabol dyan. Ha? Then mapapatunayan na wala siyang kaugnayan kay Saldico. Then mapapatunayan na wala yung pera daw ng nilagay sa Aguado, wala siyang kinalaman. Okay. Yun ang katotohanan dyan. Pero kung magdili-dili-dali siya, Alam na. Sige. Actually, it's a party to letting Saldico hide. if Saldico goes scot-free and the government, through the president, will not take action, betrayal of public trust yan, Kung si Duterte nga, mahal na mga tao. Ito si Saldi is very hated by the people. Pero nahuli niya, pinalagay niya sa Hague. Yung Saldico pa, back up siya ng taong bayan against kay Saldico. Hindi niya gagawin. Obvious na kasabwat siya ni Saldico. And he should be impeached. Oh. Yun. Okay. So yun lang po, mga kababayan. Okay. Okay, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon.